Ang kwento ng Atlantis ay kontrobersyal dahil sa mga teorya, kwento at mga espekulasyon ng tao habang sinusubukang sagutin ang katanungan sa kanilang mga isipan. Ang Atlantis ay parang isang paralel na universo na sinasabing umiiral noong mga 9,600 taon na ang nakalipas. Na hanggang ngayon ay patuloy ang mga diskusyon kung meron nga ba talagang Atlantis o gawa-gawa lamang ito ng isang matalinong manunulat. Alright, and welcome sa Karunungan PH. Ano nga ba talaga ang kwento tungkol sa nawawalang Atlantis? Halika at maghanda dahil tayo ay sisisid sa ilalim ng karagatan upang tuklasin ang napakalaki at napakayamang kaharian na nababalot ng misteryo. Bago natin simulan ng kwento, kunting background muna tayo kay Plato. Si Plato na siyang nagsulat ng alamat na ito ay isang kilalang philosopher at manunulat sa sinaunang Gresya. Siya ay ipinanganak noong mga taong 428 BCE sa lungsod ng Athens at pumanaw noong mga taong 348 BCE. Siya ay isa sa mga pangunahing estudyante ni Socrates at naging guro ni Aristotle. Ang mga akda ni Plato ay kadalasang isinulat sa anyong dialogo kung saan ang mga karakter ay nag-uusap tungkol sa mga isyu sa buhay, filosofiya at moralidad at iba pang mga paksa. Ang kanyang mga dialogo ay naglalaman ng mga ideya tungkol sa lipunan, hustisya, pagkamakatarungan, kalikasan at mga tao, at konsepto ng kung papaano nabuo ang mundo na naging mahalagang bahagi ng kanyang pilosopikal na pananaw. At ang mga naging bantog na akda ni Plato ay ang librong Timaeus at Critias. Ang mga ito ay isang dialogo na naglalaman ng mga pahayag mula sa mga tauhan na nag-uusap tungkol sa mga konsepto ng kosmos, paglikha ng mundo at iba pang mga pangyayari sa sinaunang panahon. Ibinahagi din ang tungkol sa isang matanda at sinaunang kabihasnan ng Atlantis. Ipinaliwanag dito kung ano ang nangyari sa sinasabing lungsod at kung bakit ito bigla ang naglaho. Sa kanyang akda, ibinahagi ni Plato ang kwento ng Atlantis na isang matimyas at mayamang lungsod na puno ng kaalaman, kapangyarihan, mahusay sa teknolohiya, arkitektura at may advanced na sibilisasyon. Subalit bigla ang lumubog sa tubig dahil sa isang malakas na sakuna. Inihayag niya din na ang nasabing lungsod ay matatagpuan sa labas ng Hercules Pillars o kasalukuyan ay ang Strait of Gibraltar sa may Atlantic Ocean na siyang naghihiwalay sa Atlantic Ocean at Mediterranean Sea. Ayon kay Plato, ang lapad nito ay nasa mga 700 o 435 miles na mas malaki pa sa buong Libya at Asia na pinagsama. Sa kanyang akdang Critias na isinulat noong mga unang bahagi ng ika-4 na siglo, inihayag ni Plato ang mas detalyadong kwento tungkol sa Atlantis. Ayon sa kwento, ang Diyos na si Poseidon ay nahumaling sa isang mortal na babaeng nagngangalang Cleito. Kaya bumuo siya ng isang lungsod para sa kanyang asawa at sa kanilang magiging pamilya. At ito nga ay ang lungsod ng Atlantis. Si Cleito ang naging unang tao sa lungsod na ito at sa tulong ni Poseidon, nagkaroon sila ng mga supling. Ang kanilang mga anak ang naging unang hari at reyna ng lungsod, kung saan isa nga sa mga naging hari ng lungsod ay ang Titan na si Atlas, kung kaya't mula sa kanyang pangalan mismo nagmula ang salitang Atlantis. Sa paglipas ng panahon, tuluyang dumami ang taong nanirahan sa Atlantis hanggang sa nagkaroon sila ng kaalaman at nagtatag ng maunlad na kultura, agrikultura at arkitektura. Dahil sa gabay ng mga Diyos ay palagi silang nagtatagumpay sa mga laban at patuloy na pinagpapala hanggang sa ang lungsod raw ay naging pinakamayaman at pinaka-advance na halos hindi matutularan ng anumang sibilisasyon sa kasalukuyang panahon. Mayaman din ang lungsod sa iba't ibang uri ng mineral kagaya ng ginto at pilak. Mahusay din ang mga disenyo ng bawat gusali na nakatayo sa lungsod. Maraming mga puno, halaman at mga hayop. Talagang sagana ang lungsod sa lahat ng aspeto. Subalit habang tumatagal ay unti-unting naging masasama ang mga taga-Atlantis, naging ambisyoso at makasarili. Nagkaroon sila ng ambisyon na maghari sa iba't ibang bahagi ng mundo at nagplano sila ng malawakang gulo. Kaya dahil sa kanilang kasamaan, umaksyon ang mga Diyos na nagdulot ng kalamidad. Ayon sa kwento, one day, isang araw,
Nagkaroon ng malalakas na paglindol at pagsabog ng apoy mula sa ilalim ng lupa. Inilabas ng mga Diyos ang kanilang galit. Nagpadala ang mga ito ng malalakas na ulan at pagbaha na naging sanhi ng pagkalunod ng buong kaharian ng Atlantis sa karagatan sa loob lamang ng isang araw at isang gabi. Ang pagkawala ng lungsod ay nagsilbing parusa para sa mga tao dahil sa kanilang pagiging makasalanan. Nawa ang kwento na ito ay magsilbing aral maging sa ating mga tao na nasa tunay na mundo, na kahit na ito ay isa lamang alamat o katang-isip, laging piliin ang kabutihan, iwasan ang pagiging masama at maging mapagkumbaba. May ilang mga teorya na inilahad at nagpapahiwatig na ang nawawalang lungsod ng Atlantis ay maaaring may katotohanan o basihan sa tunay na lugar o pangyayari. Bagamat wala pang tiyak na katibayan para patunayan ang mga teoryang ito, nagbibigay sila ng iba't ibang pananaw sa posibleng pinagmulan ng mitolohiyang Atlantis. Isa sa mga basihan nito ay ang teorya ng Santorini o ang Terra. Ang teoryang ito ay nagmumungkahi na ang mitolohiyang Atlantis ay nakuha mula sa sinaunang sibilisasyong Minoan sa isla ng Santorini sa Aegean Sea. Ayon sa teoryang ito, ang pagsabog ng bulkan noong mga 1600 BCA sa Santorini ay nagdulot ng sunod-sunod na lindol, tsunami at pagbabago sa kalikasan na maaaring nauugnay sa kwento ni Plato sa isang malupit na pangyayaring naglubog sa isang makapangyarihang sibilisasyon. At hindi lang yan, may iuugnay din ang sibilisasyon ng Minoan sa kwento ng Atlantis sapagkat batay sa teoryang Santorini, naniniwala ang ilang mga mananaliksik na ang sibilisasyong Minoan mismo ay may advanced na arkitektura, kalakalan at impluensya. Ito marahil ang naging basihan ni Plato sa kanyang mga akda. Isa din sa mga teorya ay ang sinaunang Troy. May ilang mananaliksik na nagmungkahi na ang Atlantis ay maaaring na-inspire sa kwento ng sinaunang lungsod ng Troy na binanggit sa epiko o sulat ni Homer na Iliad at Odyssey. Inihayag doon ang kadakilaan at pagkawasak ng Troy. Ito marahil ang nakaimpluwensya sa paglalarawan ni Plato sa isang makapangyarihan at advanced na sibilisasyon. Isa pa sa mga bantog na teorya ay ang Lost Continent Hypothesis. Sinasabing ang Atlantis daw ay isa talagang kontinenteng naglaho matapos ang malakas na lindol. Sinasabi sa teoryang ito na ang Atlantis ay bahagi ng isang malawakang lupain na umiiral noong panahon ng Ice Age, ngunit nalubog dahil sa pagtaas ng antas ng karagatan habang natutunaw ang yelo. Ang ilang taga-suporta ng teoryang ito ay nagsabi na ang nalubog na kalupaan ay maaaring matatagpuan sa rehiyon ng Caribbean, Mediterranean o karagatang Atlantic. Ang pinaka-kontrobersyal na teorya ay ang America's Hypothesis. Ang mas espekulatibong teorya na ito ay nagmumungkahi na ang Atlantis ay matatagpuan malapit sa kontinente ng Amerika, ngunit walang malinaw na detalye kung saan mismo ang lokasyon nito. Ayon sa pagtatansya ng ilang mga taga-suporta ng teorya, ang lokasyon ay matatagpuan sa Caribbean, Bahamas o Timog Amerika. Inihahambing kasi ang sinaunang kultura sa Amerika sa kwento ng nawawalang lungsod ng Atlantis. Dahil sa mga naglabasang teorya ay nahati ang paniniwala ng mga mananaliksik kung saan ang tunay na lokasyon ng Atlantis. Kung ito ba ay may katotohanan o metapura lamang ang pahayag ni Plato. At kung totoo man ito, ay bakit wala silang makuhang eksaktong pruweba na magpapatunay sa pag-iral ng nasabing lungsod, sapagkat hindi imposibleng makatagpo ng ebidensya sa pambihirang sukat ng lungsod ayon sa paglalarawan ni Plato. Sa kabuuan, ang The Lost City of Atlantis ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa popular na kultura at literatura hanggang sa kasalukuyang panahon. Katunayan may mga pelikula at kwento na iniuugnay sa kwento ng nasabing alamat. Marami ding manunulat at visual artist ang na-inspired at nagpalaganap ng iba't ibang bersyon nito. Ito ay patuloy na umiikot sa ilang mga henerasyong nagdaan. Bagamat ito ay isa lamang mitolohiya o katang-isip ng manunulat na si Plato, ito ay patuloy na pinagdidebatihan pa rin dahil may mga taong naniniwala sa mga teorya ng Atlantis kahit na wala pa talagang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa aktwal na lungsod.